Magandang umaga, eto po si Chrissy ng Waze ang aalalay po sa inyong paglalakbay. Oo, nagulat ka ba? Si Chrissy nga, ang ex mong ginust mo ng 3 buwan at pinalabas mo pang basta na lang ako sumama sa katropa kong hiker sa bundok sa Benguet. Oo, namundok ako dahil sa sobrang sama ng loob ko sa panggu-ghosting mo sa akin. Well, I am back at ang inaapi mong call center agent dati, ang siyang boses na ngayon ng numero 1 driving app. Ngayon ay magumpisa na tayo sa iyong napiling puuntahan. Diretso lamang ang takbo, matapos ang 5 kilometro ay tumingin ka sa kanan. Makikita mo ang isang dress shop sa kanto. Oo, ang dress shop kung saan mo pinagawa ng damit na pangdebo ang ipinagpalit mo sa akin. Ang bata nang nakuha mo, para ka nang tiyuhin niya, nakakahiya. Sige, diretso ka pa ng 5 kilometro, nasa kaliwa mo naman ang restaurant na pinagdalhan mo sa kanya. Imagine mo monthsary natin pero siya ang inilabas mo para kumain ng steak sa bistro na iyan. Nagtataka ka ba kung paano ko nalaman? Yung best friend mong Marites, kalalaking tao ang doldol, kaya nakarating sa akin. Ang kapal mo din no, ako sa mang inasal mo lang dinadala with unlimited rice, tapos yung dalagitang iyon sa steakhouse. Sa ikalawang kanto ay kumaliwa ka na, tapos sa sunod na kanto, kaliwa ka uli, at sa panglimang kanto, kaliwa na naman. Sumunod ka na lang dahil madalas ka naman kumaliwa. Nasa dugo mo na ang pangangaliwa. Bisyo mo na yan. Never ka naman nakontento sa isa. Masyado kang magaling sa equation sa dami ng ginawa mong ex pero you never asked why. Sobra kang magmahal. Pati ang mahal ng iba ay minamahal mo din. Para kang player ng gilas na laging nakikipagpaligsahan sa paramihan ng shoot. Sa susunod na 50 metro ay magdahan-dahan ka dahil may nakatambay na pulis na hindi pag nag-aalmusal. Baka ma-charge ka ng overspeeding. Kung hindi man kita mahuli-huli na may kinikerengkeng kang iba, baka ang pulis na ito ang makahuli sa iyo. Ang cheap mo pa naman mag-alok ng pera sa MMDA, 50 pesos, baka tuluyan ka ng pulis sa kanto pag inalok mo ng ganyang halaga. 2023 na ngayon at wala ka na sa 1990 kaya sana mag-improve na rin ang taste mo sa panunuhol, kung hindi man nag-improve ang taste mo sa babae. Magdahan-dahan sa pagliko sa susunod na 2 kilometro dahil sharp masyado ang kurbada, ikaw pa naman na walang pakundangan sa pagpasok sa mga biglang liko na kalye sa Pasig at Old Santa Mesa dahil sinuyod mo na lahat ng katsipan na motels sa mga lugar na iyan. Lalo na kapag nakakakita ka ng mapintog na kurbada ng katawan ng babae agad kang sinasalisihan ng tawag ng laman. Hindi sa iyo uso ang salitang marahan, maghunes dili at magpigil. Lahat ay gagawin mo kapag nakaramdam ka ng init kahit sobra ang lamig ng aircon ng sasakyan mo. Manatiling nasa 80 km/h sa susunod na 6 kilometers, huwag masyado na nagmamadali, huwag masyado mabilis. Ang kotse mo ay hindi gaya mo na sobra ang bilis kapag nakakakita ng sexing babae. Yung akala mo mauubusan ng babae kaya pabilisan ang nakikita mong paraan para makauna ka. Wala ka namang kalaban, wala namang kumakaribal sa iyo. Dahil nag-iisa kang mayroong ganyang kamanyakan, kaya wala kang pakundangan sa pagpatol sa unang makikita mo na pwedeng landiin. Wala kang pinipili, basta nakaskirt, kahit poste na nakapalda ay papatusin mo. May pakanan na kurbada sa pagbaba ng kalsada. Mapapansin mo ang isang gasoline station sa kanan. Naalala mo ba na dito mo ako unang nilandi? Nagpapagas lang ako ng kotse pero umapal ka sa likuran ko, sinadya mong dikitan ang likuran ng car ko ang lawak naman ng space sa Shell station na iyon. Nakangiti ka pa noong sinite kita. Sabi mo wala namang gasgas pero dinaan mo sa pambobola. Alam mong walang pulis sa lugar at matatagalan ako pag tumawag pa ako ng SLEX personnel. Kaya noong nag-alok ka ng kape sa Starbucks, pumayag na ako dahil sa kakulaitan mo. Kahit paano na-amused ako sa mga ninja moves mo, sa mga jokes mong cheesy at corny. Sa mga pa-gentleman effect mo pero ramdam ko ang kamanyakan mo. Oo, tao lang ako at marupok noong panahon na iyon. Ewan ko ba kung bakit pumayag ako na sundan mo ako sa Tagaytay, gayong alam kong pauwi ka ng Laguna. Nagsisisi tuloy ako, hindi mo nga nagasgasan ang kotse ko, pero ang puso ko maraming gasgas at yupi noong nakipagrelasyon na ako sa iyo. Pwede ka nang humarurot ng 100 km/h sa next exit. Oo, bilisan mo ang takbo mo, gaya ng lagi mong ginagawa. Mabilisan kang gumawa ng pagtataksil. Ramdam ko naman at obvious ang mga rason mo kapag di ka sumisipot sa usapan natin.
Ilang beses mo na akong ini-Indian sa Tagaytay dahil na flat ang gulong mo, ang dami naman ng service center at vulcanizing shops along the way. Na ma-traffic daw, okay ka lang. Sino ang niloloko mo? Sarili mo. Dekada siyam na po pa ang problema sa traffic at di naman nasolusyonan yun since then, kaya obviously pag di mo inaga natural mata-traffic ka. Kaso nga gasgas na alibay na ang traffic, wala nang naniniwala dyan. Tapos may drama ka pang biglang nagpatawag ng meeting ang boss mo sa weekend. Ayos ka lang, bakit kailangang pisikalan ang meeting, uso na ang virtual meeting, Zoom, Google Meet, Viber, Messenger. Para saan ang face-to-face meeting? Iyon pala may kamatang ka na girl sa mga mumurahing mat-mat. Anong akala mo, di kami close ng boss mo, ka-chat ko siya lagi. Noong nabooking ka, nagdi-deny ka pa, at sabi mo may site visit ka sa house and lot na kukunin mo para sa future nating dalawa. Ako naman si Gaga nagpapaniwala. Aba malay ko ba namang ibang property pala ang gusto mong pasyalan? Na personal property pala ng real estate sales staff ang gusto mong pakialaman. Iba ka din. Ang tindi mo. Na-scam mo na ang nagbibenta ng house and lot, naloko mo pa ako. Magdahan-dahan sa bandang pabulusok na parte ng highway sa unahan dahil maraming nadidisgrasya dyan. Ikaw pa naman ang hilig mong makadisgrasya ng mga babaeng nauuto mo. Marami ka din namang chicks na nababola diba? At yung iba doon ay napupuruhan mo kapag madalian ang diskarte mo at di ka nakapagdala o nakabili ng kondom. Kaya ayon, madami ka ring anak sa labas na kadalasan ay pinapakita mo pa sa akin at di ni-describe mong mga inaanak mo. Na supportive ninong ka sa kanila. Iyon pala ay mga anak mo sa iba't ibang babaeng na disgrasya mo, grabe kang magkalat ng lahi. Gusto mo pang city mall na magkaroon ng branch sa lahat ng bayan at syudad. Gusto mo pang magkalat ng salin lahi mo sa Samga probinsya hindi lang sa Metro Manila. Sa susunod naman na 10 kilometro at medyo zigzag and daan, maraming paikot-ikot na parte ng kalsada. Parang ikaw lang kung magpaikot ng mga babae, napakadali. Hindi ka ba nahihilo sa dami ng schedules mo sa bawat isa? Buti hindi ka nawiwindang kapag nagkakasabay-sabay sila ng dates. Paano mo ito kinakaya? Saan ka kumukuha ng lakas? Sa Viagra ba o Robust? Kaya pala noong minsang dumalaw ka, sabi mo kailangan mo ng rest at iidlip ka lang sandali sa amin dahil overworked ka at overfatigue pero nag-drive ka pa from Quezon City to Cavite just to see me. Ako namang si tanga sobrang appreciative sa effort mo. Nataranta pa dahil akala ko mahihimatay ka na. Later ko lang na-realize na galing ka pala sa isang babae mo sa Alabang at inubos mo ang lakas mo sa kanya magdamag kaya wala nang itinira sa akin. Halos gumagapang ka na sa panghihina nang nadalaw ka sa amin. Ginawa mo pang recovery area ang bahay namin. Medyo paahon ang daan sa next interchange, huwag masyadong padalos-dalos at delikado. Huwag mong igaya sa iyo na medyo mahihirapan ng makaahon sa sobra-sobra mong kasalanan at kasinungalingan. Imagine mo naman, dinala pa kita sa nearest clinic sa amin para patengnan ka dahil sa sobrang panghihina at dehydration mo. Tapos iniwan lang kita sa clinic para bumili ng gamot, bigla ka na lang nawala doon. Nagmistyala pa akong baliw sa kahahanap at pag-aalala sa iyo. Kung hindi pa sinabi sa akin ng guard ng katabing bangko na umalis ka at sakay ng isang tricycle kasama mo ang assistant ng doktor na hindi naman kagandahan pero pumuputok ang dibdib. Mantakin mong pati yung helper sa clinic nadali mo. Ang lupit mo, wala kang ang lakas, umiskor ka na naman, at nakita ka pa ng pinsan kong tricycle driver na nagpahatid kayo sa inaanay na motel mapalapit sa palengke. Hindi ka nauubusan ng alibay. Nang umuwi ka at sitehin kita, nakuha mo pang gumawa ng kwento. Nadinala ka ng assistant ng doktor sa albularyo na kilala ng babaeng iyon. Dahil hindi ka na daw maasikaso ni doktor at may emergency itong pupuntahan sa ibang hospital. Wow ha! Taga dito ako sa lugar at kilala ko si doktor na exclusive sa clinic na iyon at hindi tulad mong nagmumoonlighting. May nalalaman ka pang baka kinukulam ka kaya ka tinawas ng albularyo. Sana nga totoo na nakinulam ka ng isa sa mga babaeng pinaglaruan mo. Sana nga hindi na tumalab ang towels sa iyo ng albularyo kuno. Sa susunod namang 22 kilometers ay diretso at tuwid ang daan. Kung sana sing tuwid mo ang daan ng nasirang Pangulong Noynoy, wala sana akong problemang di naramdam. Kung sana lang hindi ka tigil ng tigil sa mga stopover, tuloy-tuloy sana ang pagmamahalan natin. Kung sana nagkasya ka ng magmahal ng isa, wala na sanang problema.
Ang kaso pakiramdam mo ay isa kang pusit, na dalawa ang puso at pwedeng magmahal ng sabayan. Ang kaso hindi lang dalawa ang kaya mong mahalin, 3, 4 at minsan na pagsasabay mo pa ang 10. Hindi ka naman kagwapuhan pero ewan ko ba kung bakit nakakaloko ka ng mga babae. Halata namang bolero ka pero napapasagot mo sila. Hindi kaya may halong gay uma ang mga pinapainom mo. Minsan nag-iisip na ako. May pedestrian crossing sa susunod na 1 kilometro. Magdahan-dahan dahil school zone ito. Maraming bata ang tumetawid. Kung hindi ka man naturuan ng leksyon noong bata ka pa ng good moral and right conduct, hindi ito dahilan para magbilang ka ng babaeng paluluhain. Hanggang sa di ka natututo ay hindi ka magbabago. Parang walang babae sa pamilya mo. Iniisip ko kung ano ang reaksyon ng nanay mo, mga ate mo, mga tiyahin mo, lola mo sa mga pinaggagawa mo. I am sure hindi sila nagkulang ng pangaral at payo sa iyo. Sobrang sutil ka lang talaga at isang male chauvinist. Feeling mo isa kang male alpha, isang hari, at ang mga kababaihan ay magsilbi lang na tagapagpaligaya sa iyo. Alam kong naririndi ka na sa kadadakdak ko, pero gagawin ko ito para bumigay ka, magsisi at magbago. Huwag mo hayaang dumating ang oras na singilin ka ng mga atraso mo. Huwag mong hayaang ang mga anak mo out of wedlock ang mag-suffer ng pagiging selfish mo. Kung gusto mo pa ng direksyon sa kalsada at sa buhay mo, press continue. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pang bumawi, may tsansa ka pang magbago. Ayusin at mahalin mo ang sarili bago ka ulit magmahal ng iba. Harapin mo ang emotional baggage mo. Baka kaya ka nagkakaganyan dahil sa past relation mo with someone noong bata ka pa. Baka traumatic iyon sa iyo kaya ka lumaki ng ganito. Matuto kang magpatawad. Matuto kang tanggapin ang lahat kasama na ang sakit na naramdaman mo noong bata ka pa. Malapit ka na sa iyong pupuntahan. Sana ay nagkaroon ka ng oras ng pagmumuni-muni sa ilang minuto kong pagga-guide sa iyo sa daan. Huwag kang mag-alala. Di na ako umaasang babalikan mo po. Naka-move on na ako. Right now, I am enjoying my love life with an afam working too with Waze as consultant. Masarap magmahal na lagi mong nakikita ang love of your life. Halos araw-araw kayong magkasama. Walang lihiman, walang etsyusan, walang ganap ng kataksilan. Sa kanya ko naramdaman ang pagpapahalaga dahil na-appreciate niya ang ginagawa kong importansya sa kanya. Masarap magmahal ng two-way kasi kung iisa lang ang nagmamahal at naghahabol, malamang mauwi rin iyon sa wala. Dapat alam ninyo pareho ang halaga ng bawat isa. At dapat din na may direksyon ang relasyon para alam ninyong di lang kayo naglalaro na may plano kayong a-level up ang pagsasama ninyo. Nakaplano. Hindi yung bahala na, hindi yung dahil sa disgrasya. Kaya para walang aberya, ako na ang magbibigay ng direksyon sa buhay mo. Nakarating ka na sa iyong target location. Mag-park ng maayos at magmahal ng tapat. Salamat sa pakikinig.